kanyang makakaya. 24/7 kung po pwede huwag matulog, gagawin po niya alang-alang sa serbisyo publiko dito sa ating syudad ng Luzon, Parañaque. Palakpakan po natin ang nag-iisa ng tatang ni Mayor June Duterte! Thank you, maraming salamat kay Dorothy. Palakpakan naman natin si Dorothy. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako'y natutuwa dahil kahit linggo ng hapon ay narito kayo, kahit panahon na inyong pagpapahinga, tayo ay nilinig. Importante lang kasi na madinig ninyo yung mga kandidato, malaman ninyo kung ano ang kanilang mga intensyon at sino-sino na ba yung mga tatakbo bilang mayor, vice mayor, konsihal, etc. etc. Di ba? Di ba mahalaga yun? Alam natin, para pag nandun tayo sa labas, alam natin kung ano mga isasagot natin sa mga tatakbo. Batiin ko rin po si ang ating mga kasama dito. Unahin ko po muna kay isang na taon na po naging konsihal at nagpahinga at bumabalik ulit. Isa sa mga pinakabatang naging konsihal ng Luzon ng Parañaque. Walang iba kundi ang napakagaling na konsihal, Ivan Esplana. At kadarating lang din po ng ating pong kagawad ng San Martin de Porres at nagbago sa amin. At siya po ay isang abogado ng masa. Walang iba kundi si Atty. Maitor Singson. Ba't medyo nagbago? Hello. Parang nagbago. At narito rin po ang anak po ng ating konsihal, Jess Bustamante, at saka Baby Bustamante, na 17 na taon po yung mga magulang nila na maging konsihal, at siya naman ay 10 taon ng kagawad ng Barangay Don Bosco at papalit sa kanyang nanay na magiging konsihala. Walang iba kundi si Jackie Bustamante Mendoza. At narito rin po yung anak ni Val Soto na makakasyam na taon na rin po. At siya po ay napakasigasig, mahusay at palaging tumutulong sa kanyang ama sa programa ng kanyang tatay. Walang iba kundi si Waco Soto. At nandito rin po ang kapitan ng Barangay Don Bosco na mag-e-ending na rin ang term niya. At isa po sa mga nakatanggap ng maraming award bilang barangay captain. At sa katunayan po ay nahirang siya ng Shell Awards na may pinakamalinis na barangay sa buong Metro Manila. Walang iba kundi si Kapitan at magiging konsihal June Duterte. At siyempre, babatiin na rin natin si Carlo Bernade, ang dati ninyong kagawad. Andiyan si Mrs. Arriogawa, ang presidente, presidente ng BF Extension San Antonio 4th Estate Elementary School BF Extension. Siya ang presidente ng PTA, Mrs. Aragao. At ang aking namang isusunod na pakikilala ay isang taong aking pinapasalamatan. Sapagkat isang araw, dahil siya po dati ang tatakbong mayor, kinausap po niya ako. Sabi niya, Mayor, tayo naman dalawa ay 55 years old na. Kaya panahon na siguro para mag-retire tayong dalawa at bigyan natin ng pagkakataon ang mga anak natin na umugit sa pamahalaan. Eh ano po nasa isip ninyo? Sabi niya, gusto mo ba maging mayor si Benjo Bernabé para sumunod sa yapak mo? Siyempre medyo napaisip ako. Sabi ko, tatanungin ko muna si Benjo kung gusto niya tumakbong mayor.
Kinausap ko siya, at sabi ni Benjo, ay yes! Tatakbo ko mayor para lungsod ng Parañaque, tinanggap ko ang hamon. Parang natin. Nag-usap kami ng pamilya, kung anong pwede plano. Bumalik ako kay Congressman. Sabi ko, Congressman, payag ko si Benjo at ang pamilya. Basta sa isang kondisyon, kung pwede, ang maging vice mayor niya, vice mayor ni Benjo, ay walang iba kundi si Rico Coles. Palapakan natin. So yun po ang naging istorya. Ang susunod po ay history na. Kaya sa ngayon po, ako ay nagpapasalamat kay Congressman sapagkat binigyan niya ako ng pagkakataon. Ako, si Benjo, para may tuloy ko yung proyekto, programa para sa lungsod ng Parañaque ay tuloy-tuloy po ang ating pong paglalakad. Okay ba yun? Palakpakan naman dyan. Tungkol po naman doon sa mga tinasabi nila na kung ibang mga issue, si Congressman Goles na po ang magpapaliwanag niyan tungkol doon sa youth. Pero sa ngayon, ang YES team, ang aming pong tinatawag na YES team, Y stands for youth, E stands for excellence, experience, and S stands for service. Palampahan naman natin. YES team. Kaya ang sign namin, hindi ganyan. Ganyan kasi laban yan eh. Laban. Hindi kami laban. Yes. Letter Y. Okay? So tandaan niya ha, pagka nagkakampanya tayo, nagrarally tayo, letter Y ang ating signal sa ating kamay. Okay? Ayun po. Sususugan ko lang po yung sinabi ni Jim Ferrer. No? Kasi ako po ay pinagkakalang nila na ako daw ay demolition king. Ako daw ang nagpapademolish. Pagka ako daw si Benjo daw ay natuloy na maging mayor, ay si Benjo daw ay tutuloy ang gagawin ko na mag-demolish ng mga taga-depressed area. Pinagkakalang nila yun, di ba? Okay. Ang totohanan po niya sa Silverio, wala po kaming demolish na bahay. Bahay. Yung residensya, yung katulad mo niya, anong tinutulugan, tinitira ng tao. Wala. Kapag yun po, ang pangako ko sa kanila, importante lang ako, yung commercial, sapagkat yan po ay na-expropriate ng city government ng Parañaque. So, sa mga tuwing pag-aari na yan ng lungsod ng Parañaque, yung po mga commercial, sa harap, yung po walang nakatirang tao, at yun naman mga komersyal na hindi naman nagbabayad ng buwis, hindi naman nagbabayad ng renta sa city government, at hindi yung maganda ang itsura, at pati yung mga talipapa na nakakasikip po ng kalsada, na hindi makapasok yung bombero at hindi makapasok yung ambulansya, kailangan alisin yung talipapa para lumuwag at makapasok. Para naman yung mga pasyente na nasa dulo o yung mga bahay sa dulo na kailangan patayan ng sunog o kaya sunduin ang mga pasyente dalhin sa ospital ay makapasok naman ang sasakyan. Pero bukod doon, pinangako ko sa kanila, walang residensya akong gagalawin. At yun po ang ginawa ko. Hanggang ngayon, mahigit na po na 4 na buwan ang nakakalipas, hindi po namin ginagalaw yung mga tinitirahan ng mga tao kahit pwede po namin gawin. Kaya hindi po ako ay demolition. Hindi po yun. Wala po akong na-demolish pa order ko. At yun po ay order naman ng korte. Ang korte ang order mo. Pinigil ko nga yung korte. Excuse me, huwag lang yung residential area. Sa total, kami naman na may-ari yan ng lupa. Yun lang yung komersyal para sa ganon ay mapaliwag ang daanan ng mga sasakyan. Okay ba yun? Maliwanag ba yun? Kahit maniwala kayo na ang inyong pong lingkod hanggang matapos ang term ko hanggang sa June 30, 2013, hindi ako magpapademolish ng bahay sa mga depressed area. Ang ginawa po namin sa Silverio ay meron po kaming kontrata
kontrata sa National Housing Authority. Magtatayo ng building ang National Housing Authority doon at doon patitirahin yung mga nakatira sa Silverio. Pansamantala, meron kaming lupa na pinatayuan ng temporary bahay. Lipat nga muna kayo, mga Miss and Mrs., Mr. and Mrs., pamilya. Lipat muna kayo sandali rito sa bahay na ito na temporary, na tinatawag na staging area. At tatayuan natin ng building yung inyong lugar para pagkatapos na yung building, mga Mr. and Mrs., mga pamilya, bumalik na ho kayo sa inyong sariling condominium unit. Kayo na ang may-ari at hindi na kayo gigibahin sa pagkakyan po kay Ina. Diba? Ano po kasimple? Ngayon, pinasukan po ng mga politiko. Sinasabi ng mga politikong kalaban ko, kalaban ng Yes Team, Demolition King, kahit si Mayor. Pumasok din po yung mga makakaliwa. Pumasok din po yung mga may sarili, yung mga, pero ba naman depressed area na may-ari ng malalaking building? Diba? Tapos nagpapaw pa. O, ang tawag doon, professional S1. Hindi na sa kayo ang tawag ng batas. Kaya, siyempre, galit sila sa akin. Pero, 99% ng nakatira po sa Silverio, gusto po nila magkaroon ng sariling bahay na hindi sila gigibahin. Maski kayo, ganun din ang gusto nyo mangyari sa inyo. Di po ba? Tama, mali! Ganun po ang polisiya natin. Hindi po kami nag-demolish, dadalhin sa probinsya, wala ko kaming ginagawang gano'n. Ang gusto namin, ma-relocate hanggat maaari. Pipilitin namin at pipilitin namin ang dapat na i-relocate sa lungsod ng Parañaque, magkaroon ng sarili. At ang Silverio nga napakaswerte sapagkat hindi man lang sila inilipat sa ibang lugar ng Parañaque, kundi doon mismo sa kanilang tinitirahan, doon din sila babalik at doon din sila titira at doon din sila hindi gigibahin ng gobyerno pagkat kanila na yung lupa at bahay ng kanilang lupa. Liwanag? Siyempre mga yan, nagawa na issue yan para matalo eh. Kasi gusto nila. Ngayon, huwag kayo magbabakasakali. Huwag kayo magbabakasakali. Sapagkat alam niyo kung ano yung takbo ng pag-iisip ng mga Yes Team. Alam niyo ang takbo ng pag-iisip ni Mayor Bernabe, ni Congressman Roy Goles, at ni Benjo Bernabe, at ni Rico Goles, at lahat ng miyembro ng Yes Team. Ang kanila po ay kaunlaran ng lungsod ng Parañaque at pagmamahal sa taong bayan, lalo-lalo na po yung mga maralitang tagalungsod na katulad po ninyo. Hindi nyo alam kung di po niyo siya nasusubukan. Di ba? Hindi pa yung nagiging mayor. Hindi pa yung nagiging gobyerno. Tumakbo yan sa probinsya ng Laguna. Natalo. Hindi yung naging gobyerno. May natalo po siya dito. Papunta siya rin sa Parañaque. Gusto niya dito manungkulan. Ano ibig niya sabihin, no? Hindi niya, sinasabi niya nandun siya sa Laguna, ang mahal niya mga taga-Laguna. Kung natalo siya sa Laguna, pumunta siya rito. Ay, hindi pala mahal ang taga-Laguna. Yung mga taga-Parañaque pala mahal ko. Ano gusto niya? Pwesto ba o paglilingkod? Pwesto. Pwesto lang. Ngayon po, ang ating pong inyong lingkod ay papasalamat lang po sa inyo. Papasalamat sapagkat ako po ay naging mayor ng 3 term at saka vice mayor ng 2 term. Ako po ay magpapasalamat sa inyo sapagkat kung dito sa inyo, napakarami pong boto ang nakuha ko dito sa BF Homes at ako po ay nananalo palagi sa BF Homes. Maraming salamat po sa inyo mga kanabaran ng BF. Okay? Okay? At ang pinagmamalaki ko bago ako umalis ay yung binanggit niya ni Jill Ferrer na tulong-tulong po kami ni Congressman Roy Goles, tulong kami ni Congressman Sialsita. Napakiusapan namin ang Maynila, pumasok po dito sa lungsod ng Parañaque, tinrabaho namin, amin po pinag-mimitingan linggo-linggo.
In fact, dyan po sa loob ng BFONs, dinimanda pa nila ako pagkat pinayagan ko po na pumasok ang pag-pipe laying na Maynila. Hindi daw pwede mangyari yun, pero pinilit namin sa pamamagitan ng police power na buhat po sa Sangguniang, kaya nagkaroon po ng katubigan dito po sa inyong lugar sa BIO, lalong-lalo na po ang sa loob ng BF. Ngayon po, kayo ay meron ng tubig. 24 hours a day, 7 days a week. Kung meron kang second floor, umakakit ng tubig nang walang booster pump, hindi kayo kailangan ng kuryente. Tama mali? Mura pa kesa doon sa mga dinideliver ng tangke. Tama mali? So yan po ang isa sa mga bagay na aking pong pinagmamalaki at siguro masasabi natin na yan po ay malaking trabaho namin ni Congressman Goles, Congressman Sharita at inyong lingkod. Bakit kayo? Sapagkat noong nagkaroon ng anibersaryo ang Maynila, iisa lang hong lungsod, iisa lang hong mayor ng Maynila ang binigyan ng award ng Maynila Water Service sa laki ng naitulong ng lungsod na yon sa pagpapalagana ng serbisyo ng patubig sa isang lungsod dito po sa Metro Manila. At walang ibang lungsod yon, walang ibang mayor yon, kundi si Mayor! Tama, si Mayor Bernadette. Wala nang binigyan ng ako lang binigyan ng award na Maynila. Hindi ibang mayor. Hindi ibang mayor sa Metro Manila. At meron pa ho isang barangay naman sa Parañaque, kahit sa isa namang barangay na binigyan din ng award ng Maynila sa pagtulong naman niya sa Maynila sa pagpapalaganap ng water service ng Maynila. Walang iba yan kundi si Kapitan June Pirata. Award ng Maynila. Siya lang. Okay. So, tapos, sa akin pong pasasalamat sa inyo, gusto ko pong baggitin na marami po tayong mga paaralan na pinatayo, mga school buildings, mga lugar na walang eskwela, ay napatayuan po natin ang bahay ng building ng paaralan. At yan po naman ay akin pong dahil sa pag-iidolo ko kay Congressman Roy Goles. Sa napakarami na ipinatayo sa kasaysayan ng lungsod ng Parañaque, siya lang may pinakamarami school building na nakayo. At ako'y nagpapasalamat sa kanya sapagkat inimulate ko yun. Nagpatayo rin ako ng maraming building ng eskwela at ang akin po itinayo isang taon ay yung po Polytechnic University of the Philippines. PUP. Sino po nakakaalam na may PUP na tayo dito sa Parañaque? Salamat naman sapagkat yan po ay State University para po yung UP na galing po sa national government. Pero ang kaibahan this time, dito po sa Parañaque, ang nagpupondo po ng paaralan na yan ay walang iba kundi ang lungsod ng Parañaque. Fully funded by the city government of Parañaque. At ang ating pong tuition fee noon na 6,000 dati yung isang taon, binaba na natin ngayon sa 3,000 lamang itong taon na ito. Konting tulong lang pambayad sa mga kuryente. Siguro hindi naman 100% fully funded, baka naman 98% fully funded by the city government of Parañaque. At meron din po tayong hospital na dati community hospital. Pasensya na po kayo dahil sa talaga pong emergency hospital lang yan. Basta importante lang, pag dinala yung pasyente ron, hindi po mamatay yung pasyente, mabigyan agad ng first aid, tapos ililipat natin, inire-repair sa malaking hospital katulad ng PGH, Philippine General Hospital. Ngayon po, nagtayo na po tayo ng 4 na palapag na building, bago equipment, bagong building, at ngayon po, ongoing, ang construction ng 6 na palapag na building na siya magiging General Hospital ng ating lungsod ng Parañaque. Pagkagaling po sa emergency, hindi na po dadalhin sa PGH, kundi doon na mismo sa ating General Hospital
ay gagamutin ang ating mga pasyente at hindi na po i-refer sa ibang hospital. Okay? At sabi ko sa kanila, magkakaroon tayo ng mga bagong building, magkakaroon tayo ng mga bagong equipment. Sabi ko naman sa mga empleyado doon, puro bago lahat yan. Pwede ba pati ugali natin, pagawin natin? Yan, di ba? So, unti-unti naman nagbabago. At alam mo, ako'y nagpe-Facebook. Sabi ng mga ibang entrada sa Facebook, nagbabago na daw at gumaganda na daw ang reputasyon at serbisyo ng ating pong community hospital. Ngayon po ay FB Bernabe Memorial Hospital. Okay? So yun po yung mga ganong bagay na ginawa na yung lingkod, pero meron din, hindi po matatapos kaagad eh. Kaya hindi ko aabutan na pagtatapos. Kaya nga po, maraming programa na bitin. Yung mga pabahay na tinasabi ko sa inyo, yung mga pabuilding sa Silverio, hindi ko po matatapos yan. Marami pong bagay na dapat pong gawin sa pagpapaunlad ng lungsod ng Parañaque. At ipapaliwanag sa inyo ni Congressman mamaya kung ano na rango natin sa lahat ng mga lungsod dito sa Pilipinas, ang Parañaque kung nasaan na. Kaya kailangan po ay tuloy-tuloy ang magiging programa. Dapat wala akong papasok na iba na pipigil sa ating mga gagawin at mga ginagawa. Di mo ba? Huwag na po kayong magbaka sakali. Yun ang sinasabi ko. Huwag na kayong magbaka sakali sa mga hindi nyo nalalaman na wala kayong ka-experiensyahan sa kanila. Samantalang kami na nakaugit dito na 9 na taon at yung mga konsihal at si Vice Mayor at si Congressman, alam nyo na ang takbo ng pag-iisip, alam nyo na kung ano ang gagawin, alam nyo niya ang serbisyo ibibigay sa inyo at itutuloy ang serbisyo unlad ng lungsod ng Parañaque. Di ba? So, ang kailangan po, ang susunod sa akin ay kapareho po ng vision at mission. Yung aking pananaw sa pagiging alkalde ng lungsod ng bayan. At walang iba, pwede po ba i-endorso namin sa inyo? Katulad po ng pag-endorso ni Congressman Regoles kay Benjo. Pwede po ba si Benjo ang gawin natin mayor ng lungsod ng Parañaque? At ang vice mayor po ay walang iba, kundi ang napakahusay na konsihal na aking po pinagkakatulaan sa Sangguniang. Walang iba, kundi ang magiging Vice Mayor Rico Goles! Ito naman yan, puro pogi. Ha? Sino? Si Ruth. Nakita niyo si Ruth? Tayo nga Ruth. Si Ruth ay empleyado ni Vice Mayor Casta Bunting. Bakit siya nandito? Sapagkat ang congressman po natin ng 2nd District ng Yesti ay walang iba kundi yung nakasulat po sa dibdib ni Ruth na yun. Ano nakasulat dyan? Yan po ang ating congressman. Kaya ang ating po team, Bernabe ang Mayor, Goles po ang Vice Mayor, Congressman po ng 1st District ay si Congressman Ed Shalcita, at sa 2nd District po ay si Congressman Shalcita. Nagkaroon kami ho niya ng konting LQ. LQ? Number spiral. Pagkatapos, usap kami, alam mo, alang-alang sa lungsod ng Parañaque, tayo po ay magkasundo para umunlad ang lungsod ng Parañaque. Ngayon po, hindi na kami LQ. MU. Ano MU? Ha? Ano MU? Mutual understand. Hindi. Mag-un. Mag-un. Kaya mga kasama, ito po ang grupo na siya magtutuloy. Marami pong gagawin. Hindi yung perfecto ang lungsod ng Parañaque. Alam naman natin yan, di ba ba? Pero nandun po yung aming intensyon, yung pag-asa na aming binibigay sa inyo, yung aming pong pagtatrabaho, at alam po namin kung ano mabuti sa
sa inyo. At pagmamahal lang, serbisyo lang po ang aming gustong ibigay. At yan po ay manggagaling po sa Yes Team ang siya magbibigay ng pag-unlad sa Parañaque. Sabi ko dati, bangon pa Parañaque, tapos hataw Parañaque, pagkatapos hataw pa Parañaque. Itong Yes Team, ang sasabihin po nila ay angat pa Parañaque, taas pa ang ekonomiya ng lungsod ng Parañaque para mahila ang taong bayan sa kanilang antas ng kanilang pamumuhay dito po sa lungsod ng Parañaque. Maraming salamat po sa inyo. Good afternoon. God bless you.